Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Shari Paragmon. Another reading and this is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers si Virgo at ang mga bago po nating mga viewers. At binabati ko po kayo ng Happy New Year, Happy 2024 at naging masaya po sana, masagana ang inyong pagpasok po ng bagong taon itong first few days of January. At kung saan man kayong parte dito sa ating mundo, pinagdasal ko po na sana naging masaya po yung celebration nyo. Okay? At naging very abundant kayo. Maging abundant kayo for the whole year. Okay? So, ito po, tingnan natin Virgo kung ano yung message o mensahe na gustong iparating sa'yo para tong January 2024. I cannot come to you now. Okay? Hindi daw siya makapunta sa'yo ngayon. The heat between us is intense. Ooh. No one understands me but you. Okay? So, alam mo yun na nakita niya talaga yung qualities na yun na sa'yo. Naiintindihan mo siya. Gusto niya yon. And I guess yung pakiramdam niya, yung feeling niya towards yung chemistry is something na talagang nangingibabaw ba tawag to? O umuusok sa init ng pagmamahal. No, kasi the heat between us is intense. So, matindi yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Yung attraction, yung chemistry, matindi. And maybe to a point na minsan baka nininervyos ito si Virgo o yung person mo pag nakikita ka niya. Kasi there are people talaga na hindi agad kaya yun na harapin yung nararamdaman na gano'n, na talagang matindi or intense. Yung once nakita mo na siya, na nagkaroon na kayo ng pagkakataon na magkatitigan, no? Yung puso mo halos lumabas na sa pagkabog. No? Dahil kasi yung nararamdaman mo sa'yo. No? Every time nakikita mo siya, yung presence niya, parang talagang either giniginaw ka sa nervyos o nagiinit yung katawan mo sa pakiramdam ba na parang there's something electrifying, no? Parang dinadaanan ka ng kuryente. Pag nakikita mo siya na hindi ka mapakali kasi talagang sobra yung gustong-gusto mo sa kanya. Yung feeling na yon. Okay? Something very matindi. Kung ba, in other words, napakatindi yung nararamdaman mo para sa tao na to. Okay, so tingnan natin kung ano yung magiging reading para sa tarot. Yung I cannot come to you now. Maybe this person is very busy. If this is you, Virgo, baka you're very busy with your work, no, with your career. Busy ka sa mga priorities mo in life. That's why kung baka gusto mo siyang makita, or maybe this is something to do with a long distance relationship, kaya hindi kayo agad pwede magkita. But the feeling is there, no? Kahit na sabihin natin in separation kayo, malayo kayo physically, andun yung matinding pakiramdam, no? That feeling towards this person is talagang hindi nagiging hadlang yung paghihiwalay o yung dalawang yung mga lugar na magkakalayo o magkalayo kayo, nasa ibang bansa siya, andito ka sa Pilipinas o vice versa,
whatever the situation is, the thing is, andun yung pakaramdam, andun yung intense feeling. Okay? And of course, especially when you talk, nadidiscover nyo sa isa't isa na talagang itong taong to, sakay ako, naiintindihan ako, yung gets niya ako. I don't need to explain so much of myself kasi naiintindihan niya na ako. You know, which is something nice kasi, di ba, minsan may mga nakakausap tayo na talaga nag-e-effort pa tayo mag-explain to the max. Kasi nga, ang pakaramdam mo, hindi ka maiintindihan, hindi ka mag-gets nito. Pero this person, yung person mo, Virgo, sakay na sakay sa'yo. Minsan di mo na kailangan magsalita Titignan ka pa lang niya, o nagkakatitigan pa lang kayo, nagkakaintindihan na kayo. Ganun katindi yung pakiramdam. We have Judgment, the Four of Cups, the Three of Pentacles, Justice, and the Hangman. Bottom niya is the Seven of Cups. Virgo, ang parang merong isang tao dito, either you or yung person mo, ang hindi sure. Or nagkakaroon ng second thoughts. Or nag-iisip na baka may mas okay pa. Okay? Na baka hindi pa yung ikaw. Okay? Take it as it resonates, Virgo. Kasi ang Seven of Cups kasi is giving you that freedom to choose others apart from you. No? Meron pa. May choice ka pa. Meron ka pang pagpipilian. Meron ka pang dapat isipin. Kung ba tinatanong dito sa card na to, sa energy na to, sure ka na ba? Siya na ba talaga? Ito na ba yung hinahanap mo? Yun yung tanong Kaya ka binibigyan ng energy na to na kung hindi, pili ka. Ano gusto mo? Ano ba hinahanap mo? Baka yung susunod siya na. Yung ganon. Okay? So kaya sinasabi ko na baka merong hindi sigurado. Kaya importante with the King of Swords na alamin ang katotohanan. Alamin mo sa sarili mo ano ba talaga yung gusto mo. No? Alamin mo muna kung anong gusto mo. By being truthful to yourself first. Magpakatotoo ka muna sa sarili mo. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mo ba to si Virgo? O Virgo, gusto mo ba tong person mo? Alamin mo muna. Kasi ang nakasalalay dito ay yung future mo. Yung Ten of Pentacles. The future is all about having that family, that stability, that long haul relationship, yung pangmatagalan, yung tipong pang forever, yung pang 'di ba? Ang gusto mo, Virgo, is somebody na very stable at yung pangmatagalan na relationship. Ito 'yun. Ito yung hanap mo. Kung ito yung hinahanap mo, ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo, then you have to be very honest with yourself kung ano ba talaga yung gusto mo. Okay? Kasi kung hindi ka pa sure dito sa person mo ngayon, that means meron kang kinukonsider na iba. Tama ba ako? Yung kinukonsider mong iba na yon, andyan na ba siya? Na-meet mo na ba? Naging kayo ba dati? O hindi mo pa nakikita? Okay? So that are the things that you need to understand. But it is telling you, the cards are telling you, or the energy is telling you, Virgo, know first what you want. Be sure of exactly what you want or what you're wishing for. Okay? Alamin mo muna mabuti kung ano yung gusto mo. Para pagdating dito sa Ten of Pentacles, magiging matutupad ito. No? Matutupad mo to. Well, babalik ulit kasi nakita ko yung susunod na card.
And hindi kayo maniniwala. Pero ang susunod ay yung Ten of Cups. Which is yung total kaligayahan din. Ten of Pentacles and Ten of Cups are two best cards. For me, they are my two favorite cards dito sa tarot. Kasi this is having it all, the material stuff, and being totally happy with your person, with your family. No? Bihira yung nagkakaroon ng parehong 10 sa cards, sa reading. Kaya nga, sinasabi dito, kung gusto mong makamit itong dalawang bagay na to, na surely, that very important sa'yo, Virgo, alamin mo muna kung ano yung gusto mo. Be truthful to yourself, or be honest with yourself and with your person, kung ano talaga yung gusto mo, para matupad mo itong dalawang bagay na ito. Okay? Yung Ten of Pentacles and Ten of Cups. Ang ganda ng cards. Ang ganda ng sinasabi niya, Virgo. Now, that's why, dito, we have Judgment. Maybe in the past, yung nakaraan mo, you need to make a decision. Diba? Hinihinga ka ng desisyon. Hinihinga ka ng matinding desisyon na ano na nga ba? Ano na nga bang gusto mo? Kasi parang dito, hindi ka nga, kung ba tinatanong sa'yo dito, anong plano mo? What is your plan? You know exactly what you feel. You know this person is the one. Kasi intention feelings eh. Pero hindi ka pa makapunta ngayon, you still cannot go. Maybe that is the reason, no? Kung ba't hindi ka makapunta, hindi ka pa sure. Not just because of work, but hindi ka sure. You don't know. You cannot make a decision yet. Diba? Virgo takes a lot of time, a long time to make that decision. Yung kung ba talagang you will take your time to think about it, study, learn about it, research, diba? Ask many questions bago ka gumawa ng final decision. Tama ba ako doon, Virgo? Kaya hindi ka pa eh. Kung ba parang teka muna, hold muna sandali. Maybe that is one important aspect, no, about you, na maybe naiintindihan ng person mo, no? No one understands me but you. I think gets ka ng person mo eh, na it takes time for you to make that decision. Matagal ka gumalaw. Matagal kang kumilos. No, hindi ka nagmamadali sa decision mo, especially pagdating sa relationship. Hindi ikaw yung tipo ng tao na magja-jump agad sa isang relationship kasi kailangan lang o feel mo lang o dapat lang o para masabi lang ng tao na meron kang jowa. Hindi yun eh. Hindi mo gagawin yun. You would not take that risk. For you, having a relationship is something very serious to be considered. Kaya hindi ka basta-basta gagalaw. And it is asking you, the universe, God is asking you, anong bang plano? What is your decision? Okay? Hindi ka makagawa ng decision, nagiging problem yan. Kasi with the Four of Cups, ayaw mo kumilos na, di ba sabi ko sa'yo, as if you're ignoring the fact na, ayan, may tao naman na talagang mahal na mahal ka, na nag-offer sa'yo ng pagmamahal, but for you, you're putting this at the back burner. Kung gaba, dinidelay mo. This is one delaying tactic mo eh. Hindi mo agad mamadaliin nga yung sarili mo. Parang, teka muna. Hold ka lang, diyan ka lang, sandali lang. Bigyan mo ko ng panahon. Iniisip ko pa eh. Ayun yung mga dialogue mo dyan. It is a challenge and it is a problem kasi sabi nga natin, hindi lahat ng tao maiintindihan ka o maybe person could wait but only to a certain years, no? Hindi yung forever ka nito iintayin. Kung kailan ka na magdi-decide. You have to make that decision at one point. Kasi magsasawa yung tao kakaintay
Lalo na kung yung pala iniintay niya, hindi pala siya. Alam mo yon, yung pinag-intay niya na napunta sa baliwala kasi naisip mo na finally, ay hindi pala siya yung gusto ko. Ano na nangyari doon sa tao? Nag-intay for hoping na sana maging siya na nga. Tapos eventually na-decide mo, naisip mo na ay hindi pala yung gusto ko. Kawawa naman, di ba? Kaya you're being asked to please make the decision. Don't let this person wait. Kasi ganyan yung pakaramdam niya, no? Pag nag-iintay, ano na ba? Diyos ko, kumilos ka na, magsabi ka na, may pag-asa ba ako o wala? Ang sinasabi lang naman ng person mo, Virgo, is, I'm willing to cooperate and work with you, make this work with the Three of Pentacles. Mag-usap tayo, let's, make it work. Kung may mga issues ka, then pag-usapan natin, then we find solutions, no? Willing siya to sit down and cooperate with you. And of course, yung intention ng person sa'yo is eventually to be in a relationship with you or to get married. Kasi this is Justice card. Maybe you're dealing with a Libra o may Libra sa chart. Kasi Justice is also mean getting into a contract. Ano bang marriage, di ba? It is a form of a contract. So, yung intention ng tao is, nakikita mo maliwanag. Nag-iintay siya, very patient siya sa magiging decision mo. Willing siya to cooperate with you, to work with you. And eventually, of course, dahil gusto niya kasing maging kayo. Maging kayo yung magkasama sa pangmatagalan. Pero ang nangyayari, o nagiging outcome, is wala. With the Hangman. This is an energy coming from Pisces. Walang nangyayari. Naka-steady lang. O walang kilos, walang galaw, walang developments. Why? Kasi hindi ka sure. Hindi ka pa sure. O hindi ka gumagalaw, wala kang effort. Kasi hindi ka sure. You don't know what to do, what to do next. Or maybe you feel this is not the time to make that decision. Maybe you know what you want, but you don't feel like giving the decision right away. Kasi baka iniisip mo, eventually mag-change yung mind ko pa, or hindi ito yung priority ko in life, not now. My priority is my work, my career, my money. Diba? Yun eh. Yung gabap, ito, panghuli ko to. Hindi yan ang iintindihin ko muna. Kung makakapag-intay ka, mag-intay ka. Pero sa ngayon, hindi mo na ako gagawa ng decision. And that is the problem. Because you don't know what to choose. Okay, so tignan natin. Bakit andito yung Judgment? Bakit andito yung Judgment? Tumatalo ng cards natin. We have the Page of Wands, the Fool, and the Eight of Pentacles. Ngayon, yung hinihingi sa yung decision. Bakit? Kasi yung message mo, the thing that you're very passionate about is what? To take that leap of faith. Yung magbakasakali ka na. Baka gusto mo na magbakasakali. Kasi sa ngayon, nakafocus ka nga lang sa trabaho eh. You just keep on focusing on your work, on yourself, on your money. Baka naman gusto mo i-consider na ano ka na, yung alam mo yung out of the blue, sige na, gumawa ka na ng decision. Kasi you need to have that energy na parang let's do something na talagang out of the blue. Do something out of the blue. Something na hindi mo talaga, hindi ikaw. Yung tipong unexpected from a Virgo to be doing.
na bigla mo na lang gagawin. This is something out of the blue that you will be doing. Kasi nga, what you keep yourself busy. You keep yourself busy sa work. And the universe or God is saying na, oo, you do your work, pero baka gusto mo naman i-consider tong relationship. Biglaan siyang papasok. Kaya nga sinasabi na parang kailangan mo nang gumawa ng desisyon agad, biglaan. Huwag mo nang patagalin pa. Don't work on it. Kung ba parang just be spontaneous about that decision. Kasi yung love, andun eh. Di ba nararamdaman mo naman, there is this heat between us is intense. Yung ba yung nararamdaman mo sa kanya, yung attraction, yung chemistry, andun eh. Hindi mo lang mailabas. Hindi mo pala masabi kasi you feel that it is not the right time. Or maybe you're not that sure yet. Diba? Kaya hindi mo pa maano. But the universe or God is saying here na, come on, huwag mo na itong pag-aralin pa o pagtrabahuhin pa. Out of the blue, just say it. Do it. Make that decision. Oo ba to o hindi? Ayoko ba to? Kung ayoko to, sino na yung next? Diba? Kung gusto ko to din, kami na. That's what the universe is saying here. Isa kasi yung pagpapatagal natin, lalong nawawala yung tao eh. Kasi nga hindi nakakaintay. Wala na siyang panahon para magintay. Diba? Kaya nga sabi sa'yo with the Four of Cups, talagang problema to. Kasi nga, hindi lahat ng tao has the patience to wait. Ang pakiramdam kasi dito, pag pinatagal mo pa, is parang, wala na, pinabayaan mo na yung tao. As if na parang, in-ignore mo totally, na hindi mo siya binigyan ng importansya. Yun yung pakiramdam. Siyempre, ikaw, kung gagawin yun sa'yo, may gustong-gusto kang tao, ginawa mo naman lahat, pinaalam mo, and then, hindi ka pinapansin. Diba? You feel bad as well, diba? Now, tignan natin. Ba't andito yung justice? Ba't andito yung justice? We have the Ace of Pentacles, the Devil, and the Five of Pentacles. Now, ano ba yung sinasabi natin dito, di ba, kanina? Ang intention is, of course, to eventually settle down with you. Na magkaroon kayo ng new beginning with the Ace of Pentacles. Talagang panibagong pag-uumpisa. And bagong pag-uumpisa ng hindi toxic yung relationship. Kasi this is the devil, an energy coming from my Capricorn. So, ayaw mo na maging toxic yung relationship, but you wanted a new beginning na hindi toxic at yung pakiramdam na hindi ka binibigyan ng importansya. You want a marriage that is fair and square, equal, may reciprocity, may give and take. Okay? Yun yung sinasabi dito. Kasi probably there is this tendency na eventually maging toxic yung relationship kung hindi mo nga binibigyan ng importansya o hindi mo binibigyan ng panahon o hindi ka nag-e-effort. Okay? Hindi ka nakikipag-communicate. Wala. Okay? Kasi nga, ang iniisip mo lagi ay yung iyong career, ay yung trabaho, ang iyong pera. Okay? So, bakit andito yung hangman? Bakit andito yung hangman? We have the Queen of Cups, the Queen of Swords, and the Five of Wands. Ngayon, bakit walang nangyayari, no? Bakit nga ba as if parang frozen yung nyo, relationship, walang communication, walang effort, wala. Sa totoo, mahal ka ritong taong to. Mahal mo din siya because there is love in this relationship. Though, umiiral yung pagiging cold kasi nga walang effort to a point na nagkakaroon na kayo ng conflict. So, that is a conflict. Hindi patas eh, di ba? May love pero walang
Walang effort, walang galaw, walang communication, tahimik, wala lahat. Ano yun? Di ba? Gulo. Magulo. Yung ba parang hindi kayo, hindi maayos yung inyong pakikitungo sa isa't isa. May conflict nga di ba? Kasi nga, wala walang, yung ina-expect mo na dapat binibigay sa'yo, hindi na ibibigay kasi nga yung the other person is not doing his or her part. Ayan, nagkakaroon ng conflict. Okay? Now, ano ba yung advice natin dito? Ano ba dapat advice? Is trust the universe. This is the first quarter moon in Aquarius. Magtiwala ka kay God. New moon in Libra. Know you are loved. Alam mo na mahal ka Diba? Magtiwala ka sa Diyos at alam mo na mahal ka nito. New moon in Capricorn. Step up and lead. Ibig sabihin, kung alam mo na mahal ka, kumilos ka naman. Gumalaw ka, ipakita mo, show mo yung ano na yun, yung feeling na yun, hindi yung wala. Mawawala rin talaga. Mawawala na talaga pag hindi ka kumilos pa. Alam mo yung kahit na mahal ka, pero pag walang natatanggap yung tao na pagmamahal din galing sa'yo, mawawala siya. Sayang yung pagmamahal na yun. Kasi hindi lahat, alam mo yung pagkakataon to find that person that truly loves you. And bihira yun. Hindi naman lahat ng nami-meet natin talagang totoo sa atin. Kaya nga tayo nakakailang boyfriend, girlfriend, di ba? Sa ating buhay. Kasi hindi siya Alam mo hindi pa siya. Pero kung na-meet mo ng the one, tapos hindi mo pa rin binigyan ng importansya, and then sayang. Nilang masasabi ko, sayang. Sayang yung opportunity na binibigay sa inyo ng God, ng universe, to find that true love na pinagdasal mo, na gusto mo, na ma-experience. Okay? Tanong natin sa card. Ito bang person na naging intay sa'yo, Virgo, is this, yung person na naging intay sa'yo, Virgo, is this the one for you? Is this the one for you? Tumalon. Yes, may gulay. Tingnan mo naman. 6 of Cups. This is somebody from your past. Alam mo ba ibig sabihin yan, Virgo? This person you have known for such a long time. Kaya nga siguro intense yung feeling Yung pakiramdam mong kilala mo na siya noon pa. Yung pakiramdam ba na matagal na kami nito pero hindi ko mawari. Kasi bumalik kayo ngayon dito sa lifetime na to. So this is somebody from the past, or it could be somebody from your past. Not necessarily from another lifetime, but it may be nung bata pa kayo, nagkakilala na kayo, nagkahiwalay kayo, tapos bumalik ulit siya para maging kayo muli. And then what? Hindi mo binigyan ng importansya. Sayang, di ba? Sayang yung opportunity. Now, let us see. Yung sa timing, pagdating dito, yung ano ba tatanungin natin? Kailan magde-decide si Virgo sa relationship na to? Kailan siya gagawa ng action sa relationship na to? O kailan siya mag-e-effort doon sa person niya? Kailan niya ipapakita o sabihin
Doon sa person niya yung kanyang feelings. It says here, refocus and stop waiting for it. Hindi ko maintindihan mali. Kailan maggagawa ng effort o decision si Virgo? It says here, let it happen organically. Okay? Let it happen organically. Kung gaba parang, sabi nga nila, huwag mong pilitin. Mangyayari ang mangyayari. Okay? Sa tamang panahon. That is what is telling me. So, tignan natin yung characteristics nitong person na to. Virgo, yung person mo. See kung medyo merong similarity o uugma man doon sa taong naiisip mo o yung pumuporma sa'yo o yung talagang love na love ka. Romantic. May asawa na. Well, mukhang magdi-divorce ito para sa'yo, Virgo. Honest. Maigsi ang buhok. Short hair could be, if kung lalaki, short hair. Kung babae, short hair din siya. Mas bata sa'yo. Younger than you. At sexy. Okay? Take it as it resonates, Virgo. I hope na sana nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.